Greetings mga kabayan. Ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong tatalakay sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating pong ah, masugid na taga-subaybay na si Imelda. Ang kanya pong username. Ah, marahil nakapagpanood ito si Imelda ng ating video tungkol po sa bilihan ng lupa, no? Na kung saan either si buyer o si seller wala sa Pilipinas o kaya nagkaroon lang sila ng isang kasulatan, deed of sale, na ang may perma lang ay si seller lang. Dapat po yun ay dahil ito ay may tuturing na isang tinatawag nating unilateral deed of sale lamang, ay hindi na po ito tinatanggap ng ating Register of Deeds. Base po sa guidelines po yan ng LRA. Dapat po kasi pag sinabing deed of sale, ay dapat po pareho yung seller at buyer ang pipirma po dito sa deed of sale. Ngayon, ang sumulat po sa atin, sabi niya, paano yon? Kahit na may authority naman daw si buyer, no? Pero nasa abroad siya. Well, yung sabi nga natin, I hope na yung sinasabi mong yung authorized lang na binigay ng buyer, or it could be an authority, it should be a notarized special power of attorney. Na kung saan po itong special power of attorney or SPA kung tawagin, ito po ay kung nasa abroad, no? This was executed abroad, ay dapat ito pinanotaryo, no? Doon sa Philippine Consulate, o kung sa labas naman ng Philippine Consulate, no, ay sa mga notary public ng bansa kung nasaan kayo naroroon, ay pwede naman ito as long as yung bansang iyon tulad ng Pilipinas ay member po sila ng Apostolic Geneva Treaty Convention, na kung saan ang mga bansang ito nakasapi ay nagkakasundo na kahit ang mga legal na dokumento na hindi naman dumaan for authentication or notarization ng kanilang yung kanilang consulate ay kikilalanin ng bawat bansa. So, pag sa ganito, that's fine. Pwede naman po yun. But see to it also na ay yung authorized na sinasabi mong authority is you're referring to the special power of attorney. Ngayon. So, ano ba yung, minsan magtataka, ano ba yung special power of attorney? Ito po yung dokumento na nagbibigay po ng kapangyarihan or authority doon sa kinatawan ng isang tao, no, ng maituturing nating principal, doon po sa kanyang agent or attorney in fact, na kung saan kahit hindi siya physically present doon sa isang lugar, ay pwede siyang i-represent ito at pwede siyang ipirma, no, doon sa kanyang pangalan, no, doon sa halimbawa bilihan ng lupa. So nakalagay doon halimbawa yung buyer nasa abroad, si Juan de la Cruz, nakalagay din doon si Juan de la Cruz, pero ang pipirma lamang ay yung kanyang kinatawan. Para paglabas po ng titulo ng lupa, ay nandun si buyer na bagong may-ari ng lupa. Hindi na yung kung kanino-kanino pinapangalan yung deed of sale, no? Dahil nga nasa abroad, no? Hindi nila alam na pwede naman palang gawin yun through the power of the SPA. So, marami po mga kababayan po natin na ay sa maling pag-akala dahil for convenience, o sige, ipangalan mo muna yan sa aking magulang, sa aking kapatid, no? Not knowing na pag ito po yung nilipat po sa inyo pagdating ng araw, may tax consequence po diyan, no? So, and of course, wag naman ilapit pag yung inyong kinatawan sa Pilipinas kung saan nakapangalan yung titulo ay na biglang na pumanaw. Paano na ngayon yan? Siyempre, yung titulo ng lupa nakapangalan dun sa kinatawan mo na pumanaw na. So, it could be your parents, no, kapatid. Pero pag sa ganitong situation kasi, kahit na sabihin mong kinikilala na ikaw yung tunay na may-ari, pag nilipat po sa inyo yan, no, ay meron pong tax consequence yan. Sabihin, may babayaran po kayo ng mga taxes. So, yun po ang ating tatandaan, no? And on top of that, doon sa inyong SPA, no, kahit na para maging ganap ito, ay kailangan din i-inform mo yung buyer, no, yung principal abroad,
na magpadala din siya ng kopya sa iyo ng kanyang government issued ID. Kasi kailangan natin 'yan. On top of that, ay kailangan din na kayo sa Pilipinas bilang kayong kinatawan niya, ay ikuha mo rin kung wala pang, TIN 'no, si buyer, na of course siyempre, ano natin Pilipino siya, kababayan natin 'yan. Kung wala pa siyang TIN, dapat ikuha po ninyo ng TIN sa BIR sa Pilipinas. Ngayon kaya kailangan doon sa inyong SPA ay nakalagay doon ng authority ng inyong agent or attorney in fact, includes the proper representation with the BIR 'no, para kumuha po ng TIN at magbayad po ng kaakibat na mga taxes at gano'n din representation doon sa assessor's office para sa cancellation ng lumang tax declaration certificate and issuance of new tax declaration certificate at gano'n din doon sa Register of Deeds na kung saan ay authorized kayo na humarap sa Register of Deeds upang maipa-cancel, maparehistro ang inyong bilihan, mapa-cancel po ang lumang titulo at ma-issuehan ito ng panibagong titulo. So of course, it is given na pag kayo po bibili po ng lupa, katulad niyan, nasa abroad ka, kailangan po na-examine ninyo, hindi man kayo personally, ang sa inyong kinatawan, na may titulo po ang lupa at saka okay ba yung titulo? Nagkaroon na ba ng due diligence ang inyong attorney in fact sa Pilipinas? Chinek ba niya na tama ba yung bang titulo ay hindi pa cancelled, talagang legit ba yung nagmamay-ari nito? So, yung mga kasama pa rin yan sa mga due diligence ninyo at ang mga taxes ba nito, amilyar, updated ang pagbabayad. Wala bang sanla yung inyong lupang bibilhin? Wala bang kaso ito na nakabinbin o wala bang claimants dito doon sa lupa? At malalaman mo lang yan kung makakuha po kayo ng certified true copy doon sa Pilipinas, sa Register of Deeds, tungkol sa hinggil sa lupa na inyong bibilhin. Kaya kailangan din na nabanggit natin kanina na ang inyong attorney in fact ay authorized din siya makipag-ugnayan sa BIR, sa Assessor's Office at saka sa Register of Deeds upang makakuha po siya ng certified true copy ng titulo, no, ng lupa at para makikita nyo rin, may papadala sa inyo ito at mabusisi po ninyo na wala bang problema itong titulong ito, itong lupang ito, hindi ba nakasanla, wala bang adverse claimant, no? At wala bang kaso. So, upang sa ganun, everything will be, I will be in order at wala pong sisihan pagdating ng araw, no? So, kahit na po kahit na po sa ganitong paraan 'no, lalo pat wala nga kayo dito sa Pilipinas, ang iyong buyer wala sa Pilipinas, lalo mas mabuti na iba yung pag-iingat po o due diligence po ang ating gagawin 'no. So, I hope nasagot po natin ang katanungan po sa atin, ang concern ni Imelda. So by the way, sa kakapapasok pa lang 'no, kung hindi pa po kayo napag-subscribe po sa ating channel and you find our channel interesting and informative, puwede po makahirit po sa inyo ng isang click po, isang subscribe, share, and like po 'no, upang sa gano'n matulungan po ninyo inyong abang lingkod na ma-share pa natin sa ating mga kababayan ang ating mga pinag-usapan, at upang sila rin ay may mapulot po 'no, sa mga legal na impormasyon, o kaalaman na ating pinag-uusapan. Sabi nga natin 'di ba, lamang na ang may alam sa batas. So kung hindi naman po kalabisan sa inyo, yun nga po at kung hindi pa kayo napag-subscribe, isang subscribe, isang share and like po, masaya na po tayo diyan 'no. And then, of course, kung hindi pa kayo nakapag-follow po sa Facebook, paki-click po ang follow do'n. Gano'n din po 'no, paki-share and like po upang mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube, okay? So, salamat po sa inyong oras 'no, and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.